kung meron tayong mga banal na kasulatan, mga kapatid, I'm gonna go straight to the Word of God. Amen. Kung meron tayong mga Bible, sa aklat po mga kapatid ng mga awit, chapter 19, Psalms chapter 19. Praise God. Book of Psalms chapter 19. Amen. Thank you, Lord. At starting from verse 1, mga kapatid, hanggang verse number 8. Yan po ang ating babasahin ngayon. 19 verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang mga kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpakikilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man. Ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa. At ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. 5. Nagaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kaniyang takbo. Verse number 6. Ang kaniyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kaniyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na nakakubli sa pag-iinit niyaon. Verse number 7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Verse number 8, last verse natin basahin. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Gustong ulitin ang verse number 8. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Na hindi ito tumutukoy sa ating pisikal na mga mata. Ang utos ng Panginoon ay nagpapaliwanag sa ating spiritual na mga mata. Bakit maraming mga tao ngayon, mga kapatid, na kahit saan-saan napupunta? Dahil hindi maliwanag ang mga mata. Minsan nabubunggo, mga kapatid, na aksidente. Dahil hindi maliwanag ang mata. I'm speaking ngayon, mga kapatid, sa ating spiritual eyes na gustong palinawin ng ating Panginoon. The law of the Lord is pure. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong salita na aming pag-aaralan ngayon, na aming kakainin spiritually, Panginoon. Mangusap kang malaya sa bawat isa na narito, Ama. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, Diyos, na nakatayo ngayon. Sa ilang sandaling, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. God, we need your Spirit, we need your power to work in our midst today. Salamat sa iyong gagawin ngayon pa lamang ay amin ang pinapasalamatan at inaangkin. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Before tayo umupo, mga kapatid, simple po ang ating pag-aaralan. Pamagatan ko ito, mga kapatid, na madali natin maalala. Yung www.god. www.god. Okay, baka ano ibig sabihin nun? World Wide Web kasi yan sa ating nakasanayan sa internet. Pero hindi World Wide Web ang gusto kong i-share sa atin, mga kapatid. World, Word, and Works of God. Amen. The world na nilikha ng Panginoon, the Word na binigay ng Panginoon, and the works that God is doing. Amen. Woo. The world introduces God. The Word makes you know God, while His works will change your life. Amen. Pwede tayong makaupo, mga kapatid. Madaling alalahanin, mga kapatid, no?
yung pangangaral sa umagang ito. Amen. Ang sensya, mga kapatid, ay nag-aaral. Mayroong tinatawag ngayon na deep search ng karunungan. Ginagawa na ngayon, mga kapatid, kung maaari, na less na pagkonsumo ng gas. Sino ito naapektuhan, mga kapatid, sa pagtaas na parang walang preno na pagtaas ng diesel at mga... No? Nung nagturo ako doon sa hotel, sabi ko, sino naapektuhan dito sa pagtaas ng oil, no? Crudo, yung diesel at saka gas? Halos nagtaas lahat. Sabi niya, meron ka bang sasakyan? Sabi, kahit walang sasakyan, apektado tayong pagkain natin. O nga. Kahit walang masasakyan, mga kapatid, ramdam natin ang pagtaas. Kaya gumagawa sila ngayon ng mga alternative. No? Alternative. Ginagawa ngayon, mga kapatid, yung mga hybrid na mga sasakyan. Nung nandun kami sa, tagal-tagal na, 2 years ago, nandun kami sa Singapore, matagal na pala doon yung hybrid na pwede siya mag-operate sa gas, pwedeng battery. Hinila ko, mga kapatid, nang kasama kong isang Singaporean nung naglalakad kami dahil sabi niya, oops, kasi hindi mo marinig, mga kapatid, yung sasakyan sa likod. Walang tunog dahil nag-operate hybrid pala. Walang andar ng makina, Brother Ryan. Kasi kapag battery siya, kala mo parang laruan na tumatakbo. Walang tunog. Pag ubusin, magulat ka nandun. So, marami silang ginawa ngayon na innovation, mga kapatid, upang tugunan ang pangangailangan. Search, mga kapatid, ng maging ating bansa ay inaalam kung saan ba itong pwedeng langis na pwedeng hukayin sa Pilipinas. No? Dahil, mga kapatid, endless ang tinatawag na search ng tao. Maging sa kalawakan. Hanggang ngayon, mga kapatid, no? Nagugulat sila dahil kapag maglagay sila ng mga telescope, no? Yung tinatawag nilang Hubble telescope sa kalawakan. No? Nagugulat sila dahil iba't iba ang kanilang makikita kapag kukunan nila mga picture. No? Yung tinatawag nilang cosmic formation. No? Iba-ibang nebula, iba-ibang galaxies. At ang sabi ng mga scientists, mga kapatid, yung galaxies ay mga billions nandun sa kalawakan. At ang sabi nila na mga nag-aaral na nagsasabi dito, mga kapatid, ang probability na ang buhay sa mundong ito ay mangyari spontaneously is 1/10 times 250. Nang ano yung ganun, mga kapatid? Nang 1/10 times 250. Ibig sabihin, 250 zeros. Yun ang probability na spontaneous ang life dito na mangyari lang sa kanyang sarili. Parang ganito ba? Halimbawa, meron kang sira na typewriter, mga kapatid. Sira yung makinilya na sira. Sira talaga. Wasak-wasak, mga kapatid. Ang probability na, halimbawa, ilagay mo sa isang sisig, ihagis mo, mga kapatid. Tapos, ang probability na silang lahat ay mabalik sa kanyang maayos siya. Napakalayo, mga kapatid. Parang ganun. Ihagis mo sa taas, tapos pagbagsak niya ay buo na siya. Hindi na ibig sabihin, mga kapatid. That means, imposibleng mangyari sa kanyang sarili kung walang gagawa na kamay. Amen. Ang mga nilikha, ang kagandahan ng nilikha ng Diyos ay reflection kung gaano kadakila ang lumikha sa lahat ng bagay. It's a reflection, mga kapatid. Kaya sa ating nabasa sa chapter 19, the heavens declare the glory of God. Ang kalangitan ay sumisigaw, declare. Siyang paparating sa ating, mga kapatid, sinasabi, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang mga kamay. Now, bakit ko i-share sa ito, sa atin? Dahil minsan makonsume tayo, mga kapatid, sa ating daily life, yung ating present at saka now na kalagayan. For example, no? Meron tayong problema.
Kapag hindi tayo titingin mga kapatid sa kalawakan o kaya hindi natin ma-imagine ang kadakilaan ng ating Panginoon, minsan dumarating sa atin tinatawag na stress. Noong unang panahon mga kapatid, nung hindi pa discovery ng mga doctors yung mga modern mga medicine, sasabihin nila sa mga taong alam nila na acute yung karamdaman. Sinasabi, nirekomenda ng mga doktor, okay, punta ka doon sa gilid ng, nirecommend ng doktor, punta ka doon sa gilid ng dagat. Di ba? Magpahinga ka doon. At hinga ka doon, humikop ka doon ng sabaw, hangin na presko. Nirekomenda ng mga doktor yan. Anong meron? Ang effect ng tao kapag nandun siya sa gilid ng dagat, tapos napakaganda yung panahon, tapos tinitingnan niya yung alon sa dagat, at narinig niya mga kapatid ang rushing wave. Shhh. May effects, ano? Shhh. Ang sabi ng mga sumusulat, mga psychologists, kinakalimutan ng tao ang kanyang temporal, present reality. At tinitingnan niya ang magnificent and greatness of the creation of the Almighty God. Subukan natin mga kapatid. Yun talagang effect. Kapag nandun tayo sa gilid ng dagat, meron kang pressure mga kapatid. Kalimutan mo yan. Tingnan mo yung mga alon mga kapatid. Tapos hangin mga kapatid na napakaganda. At titingnan mo yung dagat sa unahan, medyo from maging green, white, green, tapos maging blue sa unahan. Dadalhin ka ng Diyos sa kalaliman ng kaniyang nilikha. Na kung i-compare natin mga kapatid yung ating present na naramdaman, napakaliit lang mga kapatid kaysa kadakilaan ng Diyos na lumikha ng lahat. Kung pupunta ka naman doon sa yung mga mahilig mag-mountain climbing, bakit? Anong naramdaman nila? Pag nandun sila sa bundok mga kapatid, talagang tatayo sila doon at minsan tinataas nila yung sumisigaw sila. Na ibig sabihin, they have overcome. Ang sabi ng mga kapatid sa mga psychologists, kapag ikaw din daw ay aakyat doon sa bundok, you will see the height, the magnificent beauty of the creation of God. So kapag nandun ka sa dagat, dadalhin ka ng Panginoon sa lalim ng kanyang creation. And then when you are on the mountaintop, God will also bring you to the heights of His creation. At kung ating makita yan mga kapatid, that's why sinulat ni David, the heavens declare the glory of God. Ang kalangitan ay nagsasabi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Ang mga scientists, meron silang pangsukat, meron silang nakita mga kapatid kung gaano kalayo daw yung mga bituin. Tinatawag nilang light years. Sa isang taon daw na travel yan mga kapatid sa Kaya ngayon wala pang scientist na nag-goal na puntahan namin ang pinakamalapit na bituin. Wala pa. Buwan lang ang kanilang narating. Why? Dahil ang pinakamalapit daw na bituin mga kapatid ay 2 taon na mag-travel ka. 2 taon, Sister Cha, na mag-travel ka. Ang speed mo ay speed of light. Alam niyo speed of light, mga kapatid? 3.0. 300,000 meters per second. Kilometers per second. 300,000. 300,000 kilometro bawat segundo. Ma-imagine yung mga kapatid, gano'n ka speed. Gusto nyo sumakay ng gano'n ka bilis mga kapatid ng sasakyan? 300,000 kilometers. Ang sabi ng mga scientists mga kapatid, ang pinakamalapit na bituin ay 2 light years away. 2 light years away. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nag-desire na puntahan natin yung pinakamalapit. No. Ang kailang ginawa mga kapatid, naglagay lang sila ng Hubble telescope sa outer space. Pinipicturean niya kung ano. Pero nagugulat sila mga kapatid. Every time na kukuha sila ng picture, mayroong bagong formation na kanila makikita. That speaks na may mga bituin na 100 years, light years away. Ibig sabihin ng 100 light years away, 100 taon na travel at the speed of light saka makarating sa lugar natin. So pag tumingin tayo sa
Kung halimbawa mga kapatid, titingin tayo, titingala tayo sa gabi, akala natin mga kapatid yung mga liwanag, mga kapatid nakita natin sa bituin, matagal nang galing yan doon nakarating. Siguro ang ilan yan, nakikita natin mga kapatid, binigay doon sa bituin mga kapatid, siguro ang iba 10 taon na galing doon. Yung iba, 100 taon na saka pa nakarating sa atin mga kapatid. That's how grand and how magnificent is the creation of God. Woo! Amen. Napakadakila ng ating Panginoon. Ganyan kadakila ang Diyos, mga kapatid. Kung ating makita yan at ating malaman, the greatness of God, makikita din natin, mga kapatid, yung gaano tayo kaliit, ngunit minahal tayo ng Panginoon. Kaya yung mga unang mga writer, mga kapatid, there's a point eh. Bakit nasulat yung, all we are is dust in the wind. And that's my point yun, but half. Kaya lang hindi, yes, it's true. It's just a speckle, like a dust in the wind. Pero hindi lang nila nakikita, mga kapatid, kahit gaano kaliit, ang Diyos ay tumitingin. Pinapahalagahan ng Panginoon. Yes, we are from the dust, mga kapatid. But not just as dust in the wind, but we are created in the image of God, and God gave His life for me. Jesus, He gave His life for me. Kaya kung makita natin yung kadakailan ng ating Panginoon, mga kapatid, the more natin siyang paglingkuran at mahalin, mga kapatid. Naalala ko, mga kapatid, si Peter, nung muling nabuhay ang ating Panginoon, tumalikod silang lahat halos. Tara, mangisda tayo. Balik na tayo sa ating dating gawi. No? John chapter 21. Ito namang, kaya mag-ingat tayo sa ating influence, mga kapatid. No? Si Pedro kasi influential na tao. May mga taong gano'n, no? Pag sabihin, sige, sasama ako sa'yo. Mag-ingat talaga tayo, mga kapatid, yung mga influential na tao. Dahil pwede nating dalhin sila sa kapahamakan. Pwede. So sabi ni Peter, mangisda ako. Sabi ng mga ibang mga disciples, sasama kami. Isda sila, mga kapatid. Buong gabi, wala silang nahuli. Hanggang madaling araw. Hanggang mayroon silang nakita doon sa dalampasigan. Mga anak, mayroon ba kayong nahuli? Sabi nila, wala. Wala, kahit maliit. Sabi ng Panginoon, hindi nila nakilala ng Panginoon pala yun. Iladlad nyo. Ilaglag nyo doon sa kanang bahagi ng bangka. Kanang bahagi? Ano bang kaibahan sa kaliwa o kanan? Parehong dagat ito eh. Pero ang Panginoon talaga, mga kapatid, sinusukat niya ang ating pagsunod. There is blessing in obedience. That's how God measured us. Bakit naglagay siya ng alituntunin, mga kapatid, upang sundin natin? Doon tayo pagpalain ng Diyos kapag sinusunod natin. Sabi niya, hulog niyo sa bandang kanan ng bangka. Hinulog nila, mga kapatid, nagulat sila nung inangat nila yung lambat. Hindi na nila may angat sa sobrang dami ng malalaking isda. Sabi ng isa, ang Panginoon yan ah. Oo nga. Iniwan ni Pedro, mga kapatid, yung kanyang lambat at nag-dive siya, nahiya siya, mga kapatid, nakahubad kasi si Pedro. Sabi ng Bible, kinuha niya ang kanyang damit. Dive siya, mga kapatid, lumangoy, sinalubong ang ating Panginoon. Nagulat siya doon, mga kapatid, dahil pagdating doon, mga kapatid, sa gilid, hindi pa nila naiangat yung kanilang nahuli, may nakaihaw na doon. Alam ng Panginoon na nagutom sila eh. Pagdating ni Pedro doon, mayroon nang nakaihaw na isda at mayroon na rin nakaihaw, mga kapatid, na tinapay. Dahil mahilig sila, mga kapatid, sa ihaw. Yung tinapay, iniinit nila. Anong tawag kasi natin? Toasted bread. Toasted bread. May naka-toasted bread na doon. At mayroon ng isdang nakaihaw. Alam talaga ng Panginoon yung kalagayan natin. Ikaw na nakaupo ngayon, wag mong akalain na hindi nalaman ng Panginoon yung kalagayan mo. Alam ng Panginoon, na gutom sila eh. So although may nahuli na silang isda, hindi na hinintay ng Panginoon, nakukuha sila doon, saka pa sila mag-ihaw. Pagdating doon, mga kapatid, may nakaprepare na. Oh, that's how loving our God is.
At saka alam din ng Panginoon ang iyong kalagayan ngayon, kapatid. Alam niya, mga kapatid, kung ano ang ating naramdaman ngayon. So, pagdating nila doon, sabi ng Panginoon, "Halika kayo, mag-almusal tayo." Ang sabi ng Bible, mga kapatid, hindi sila makaimik. Dahil siguro inisip nila, ilang gabi, iniwan natin siya eh. Tinakbuhan natin siya. Di ba? Nung hinuli na ang Panginoon, lahat sila nagsitakasan sila. Tumakas lahat magdatuto. Sabi ni Pedro, "Lord, saan ka man pupunta, Panginoon? Sasama ako sa iyo over my dead body." Di ba sinabi niya? Nagpakita pa nga siya ng kanyang tapang eh. Nung hinawakan ang Panginoon ni Malchus na sundalo, putol ang tenga ni Malchus, mga kapatid. Pero nang hinuli na ang Panginoon, dahan-dahan na silang umalis. Na ito, mga kapatid, pinuntahan sila ng Panginoon sa kanilang kalagayan. Oh, thank you, Lord. Dakila talaga ang ating Panginoon. Ni-restore sila ng Panginoon. Walang sumbat na narinig, mga kapatid. Hindi lang narinig, Brother Mike, ang Panginoon na, "Saan ba kayo? Nung gabing hinuli ko, sana kayo? Bakit iniwan niyo ako?" Wala, mga kapatid, walang sumbat na narinig sila. Kundi sinabi lang ng Panginoon, "Mahal mo ba talaga ako, Pedro? Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa." So makita natin, no, the way to express our love to God, mga kapatid, is pakainin natin either physical or spiritual na pinapalakas natin ang bawat isa. Everybody say amen. Amen. Kapag nagpapalakasan tayo, mga kapatid, pinapalakas natin ating kapatid, magpakalakas ka sa Panginoon. Patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. That's the way na ating inexpress sa Panginoon na mahal natin siya. Amen. Amen. The heavens declare the glory of God. Yung mundo, mga kapatid, na ating ginagalawan ay nagpapakita ito ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Bakit pinakilala ng salita ng ating Panginoon? Upang lalo natin siyang sambahin. Amen. Bituin sa kalawakan, mga kapatid, maging mga nilikha ng ating Panginoon. Gumagamit ang ating Panginoon ng parables, no? Halimbawa, binhi, mga kapatid, yung seed. Anong power meron ng seed, mga kapatid? Hallelujah. Hindi natin kaya i-explain. Maging tayo, mga kapatid, kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon. No? Salamat sa Panginoon, yung buhok sa ating kilay, mga kapatid, hindi kasing bilis tumubo sa ating buhok sa ating ulo. Hindi niyo ba tinignan, mga kapatid, gaano ka-grand yan? Yung mga kilay natin, mga kapatid, nilimitahan ng Panginoon. Magnificent yung anong wisdom meron ng ating Panginoon. Now, sa science, in-explain, bakit ka magkamukha sa yung ama o kaya ina? Because of genes. Pero hindi nila kaya i-explain bakit maging ganon. Bakit nagkaroon. Napakaliit, mga kapatid, na naipasa ng mga magulang sa kanyang mga anak. Napipick up ng yung mukha. Anong mayroon sa ating mukha, mga kapatid, na pareho tayong may dalawang mata, may ilong. Halos pare-pare, pero paano dinesign ng Panginoon na iba-iba yung ating mukha? Kaya wag tayong, wag mong pagnasahin ang mukha ng iba, mga kapatid. Do not strive to look alike dahil ikaw lang yan, nag-iisa ka lang sa mundo. Praise God. Sabihin natin, mga kapatid, sa ating sarili at sa Panginoon, Lord, I am very unique. Amen. Tayo lang yan, mga kapatid. At wala kang katulad sa iyong boses. Wala kang katulad. Sa ating fingerprint, wala tayong katulad. Kaya nga yun ang pinaka-identity ngayon eh. Fingerprint. Mata natin, iris, mga kapatid. Dahil wala tayong katulad, mga kapatid.
Kapag magpuri tayo sa Panginoon, alam ng Panginoon, distinct, ikaw lang may boses na ganyan. That's why pagdating sa worship, mga kapatid, habang iba ay nagpapasalamat sa Panginoon, huwag tayong ganun lang, mga kapatid. Hinahanap ng Panginoon ang boses mo upang magpasalamat sa Kanya. It's an energy, mga kapatid, di ba? Mayroong law. Energy cannot be created nor destroyed, but it can be transformed from one to another. So, kapag nagsabi tayong, thank you, Lord, energy ang ating binabalik sa ating Panginoon. Hallelujah. At nireceive yan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, the world, ang mundo na nilikha ng ating Panginoon, oh, this is very, very grand, mga kapatid. Sipin nyo, no? Now, kung basahin natin, ang sabi ng mga scientifico, kung ang mundo, mga kapatid, ay just enough size, just enough. Alam niyo ba kung nilakihan pa ng Panginoon ang mundo? Just small, slight ng size ng mundo. Kung nilakihan, mga kapatid, tayong lahat ay mahirapan dito. Dahil mabigat masyado yung weight ng gravitational pull. Siguro ang effect, mga kapatid, mabilis tayong tumanda. Hinihila tayo, mga kapatid. Meron lang silang kasabihan bakit daw mga babae, mga kapatid, yung ating mga pag nagkakaedad na daw, mga kapatid, hinihila daw tayo ng gravity. Nung medyo bata pa, mga kapatid, makisig, no? Sa dandang mga ba, napunta na sa tiyan. Hinihila daw ng gravity, mga. Not just kidding. Noon, dito matipuno, mga kapatid, may mga 6 packs. Hinihila. Yan ang katotohanan, Brother Mike. Hindi talaga natin pwede deny. We are aging. Kahit ano pang mga anti-aging yan, mga kapatid. Hindi kayang pigilin ng panahon. The world na nilikha ng ating Panginoon. Maging tayo, paano tayo dinisign ng Panginoon, mga kapatid. Hindi natin kayang isipin, mga kapatid. That's why sinabi ni Job, your wisdom, God, is unsearchable. Ang iyong karunungan, Panginoon, ay hindi kayang arukin. Unsearchable. Na ibig sabihin ay, manatili tayo, mga kapatid. Yun bang ibig sabihin ng unsearchable? Huwag nating alamin. No. That means, ang ibig sabihin, mga kapatid, ng unsearchable, the more you study God, the more you study His Word, the more you study His creation, the more kang ma-amaze. Amen. The more kang may... Yung sinasabi nila, mga kapatid, na malaglag yung ating baba. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, your wisdom, O Lord, is unsearchable. Nung tinanong, mga kapatid, si Albert Einstein, na siyang tinaguri ang scientist of the century, sabi niya, the things that I've discovered, I'm just like a little boy. Para daw siyang isang maliit na bata na nandun sa dalampasigan na nakasumpong ng kakaibang bato. Yun ang kanyang mga discoveries. Yung nuclear law, yung kanyang lahat ng discoveries, mga kapatid. Sabi niya, para lang akong maliit na isang bata na nandun sa dalampasigan, nakakasumpong ng kakaibang bato. But before me is a vast sea of reality na hindi ko pa nalalaman. Lang daw siyang ganun, mga kapatid. Nakasumpong siya ng kakaiba. Pero sa unahan niya ay marami pa dyan na hindi na nalalaman na nilikha ng Diyos. Ganun kadakila ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya siguro, hindi man tayo mga scientist, mga kapatid. Pero piliin natin na tagapagsamba sa ating Panginoon. Lord, you are great. I want to be a worshiper. Kaya sinabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 23 at saka 24, naghahanap siya ng mga sasamba sa Kanya. God is a spirit and He is seeking such to worship Him. Naghahanap siya ng mananamba na paano natin siya sambahin, mga kapatid, kung malaman natin ang Kanyang kadakilaan. Di ba? Yung iba, mga kapatid, sumasamba sa mga artista o kaya mga ano ba yung mga singers. Kapag nandun yung mga singers, mga kapatid, talagang kahit magkano yung ticket, tig 5,000, yung iba, tig 10,000, mga kapatid.
mag-travel pa sila, no? Ma-amaze tayo sa kanilang mga ginagawa. Ang iba, galing pang Mindanao, pag mag-concert si so-and-so, dyan sa, Mall of Asia, Moa Arena, mga kapatid. Talagang sasakay pa, magbayad ng ticket. It's a form of show of worship, mga kapatid. Idol ko siya. Idol! Diba? Tapos ginagaya yung style, mga kapatid. Ganito aking idol. Tumatawa yung mga youth dahil mahilig sa ganun eh. Tapos pati yung buhok, mga kapatid, no? Iba-iba ng style ngayon sa mga haircut, no? Yung iba, hinahati sa gitna. Yung iba naman, dito sa gilid. Iba-iba, dahil meron silang ginagaya, mga kapatid. It's a show na meron kang tinitingala. Gusto kong maging katulad niyan. Alam niyo, mga kapatid, wala nang ibang... Now, it's not bad kapag maganda yung influence na ating sinusundan. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Sumunod ka sa akin habang ako ay sumusunod sa Panginoon. So, ang pinakamagandang sundin pala, mga kapatid, gawin natin pinaka-example, yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Follow me as I follow Christ. Hallelujah. Napakaraming bagay na nilikha ng ating Panginoon na ma-amaze tayo. This world. How about the Word? How about ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid? Wow! Ito ay napakahalaga. Sabi ni David, Psalms 119 verse 105, Your Word, O Lord, is the light unto my feet, and lamp unto my feet, and light unto my path. Ang iyong salita, Panginoon, ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan. Mahirap, mga kapatid, na maglalakad na madilim. Maliban na lang kung meron tayong mata na parang pusa ba yun? Yung kahit gabi nagkakita. Pero sabi ni David, Your word is light unto my feet, lamp unto my feet, and light unto my path. Liwanag sa akin. Di ba familiar sa atin yung life is a journey? Ang buhay ay paglalakbay. No? Life is a journey, no? Iba sa atin noon, mga kapatid. Ang iba sa atin siguro dito, taga-ibang probinsya. Kami, galing Cebu. Bakit kami nakarating dito? Because life is a journey. At ang journey na ito, mga kapatid, lahat iisa ang mayroon tayong the end. Everybody say amen. Amen. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, sa ngayon, makakaalis ka at saan ka pupunta, pwede mong puntahan. Pero darating ang araw, Pedro, na pupunta ka sa lugar na ayaw mong puntahan at dadalhin ka ng mga tao doon sa lugar na yun. And that is reality. Life is a journey. The Word of God is our light. The Word of God is our map. Ito yung pinaka-guide natin, mga kapatid. Uso na po ngayon yung Google, no? Kayo, mga turista ngayon, mga kapatid, talagang kung alam mo lang yung paggamit, may connection ka lang. Halimbawa, pupunta ka ng ganito, type mo lang. Okay, walk 5 minutes away, then turn right. Okay. Hindi na uso ngayon, di ba? Sabi ni Pastor Mario, kapag nag-Google daw siya, dalawa yung kanyang Google, mga kapatid. Yung isa yung kanyang iPad o kaya ang isa yung kanyang asawa. Wow, may aso, may! Nade-drive siya. Napakahalaga yung direction sa ating paglalakbay, di po ba? Ito yung pinaka-direction natin sa ating paglalakbay, mga kapatid. Amen. The Word of God. The Word of God. Now, honestly, mga kapatid, ako ay nasaktan sa bagong version ng Biblia sa ating panahon ngayon. Na-adapt yung bagong terminolohiya. No? Pero alam nyo ba, mga kapatid, sa history, hindi sila basta-basta na mag-translate ng Bible. Hindi nila basta-basta sinusulat ang salita na nasa Bible, mga kapatid.
ang mga eskriba, kapag sinusulat nila ang Bible, mga kapatid, kapag i-translate nila, susulat nila sa ibang lalagyan, tinitingnan nila, mga kapatid, kung sakto yung pagka-translate. May panahon pa kapag dumaan sila sa salitang Elohim or Yahweh, dahil ang Hebrew word sa Lord, hindi nila basta-basta isusulat yan. Maliligo yung mga scribes. At gagamit sila ng bagong pangsulat just to respect the Word of God. This is the only book na more than 3,000 years ng edad. You can never find a book in this world na mula noon hanggang ngayon mga kapatid, walang tinatawag na new edition. Yung mga aklat ng engineering, aklat, anumang mayroong tinatawag na new edition. Pero ang salita ng Panginoon, walang bagong edition. Why? Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang noon, ngayon at magpakailanman. Darating, lilipas ang langit at ang lupa. Ang salita ng Diyos ay manatili magpakailanman. Marami ng mga taong nagtangka sila mga kapatid na alisin ang salita ng Diyos. Si Hitler, mga kapatid, maraming sinusunog na Bible. In the year, in 1500s, mga kapatid, sino may mga kopya ng scroll before natin nahawakan ganito? Scroll in those days. Scroll, mga kapatid. Balumbon, mga kapatid, ang mga aklat, ang Bible noon, mga kapatid. Sinusunog nila, mga kapatid, ang sinumang taong mayroong hawak ng ganun. Pero hindi nila kayang ubusin. The more nila na sinusunog, the more, mga kapatid, na lumaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At ating nalaman sa ating pag-aaral na ang unang printing press sa buong mundo, sa Germany, ang unang printing press, doon na-discover ang printing press in the year of 1500s. Ang una, ang kanyang piniprint Bible. Produce sa lahat sa buong mundo, mga kapatid. Lumaganap, mga kapatid. Why? Ang salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ating palagpagan at sambahin ng ating Panginoon. All books in this world can give us information, but only the Word of God can bring us transformation. Binabago ang buhay natin dahil sa salita ng Panginoon. Ang ibang aklat, mga kapatid, magbigay lang sa atin ng information. Pero hindi sila nagbabago ng buhay. Pero ang salita ng Diyos, binabago ang ating buhay. Kung dati kang lasinggo, babaguhin ka ng ating Panginoon. Kung dating punong-puno ka ng bisyo, babaguhin ka ng ating Panginoon. Why? The Word of God is so powerful. Hallelujah, Jesus. I pray in the Lord, mga kapatid, na mahalin natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya, in the early church, may mga hinihingi sa kanila, mga kapatid, yung mga scroll na sa atin, malaya kasi sa ating bansa, mga kapatid. Pero may mga bansa ngayon, Saudi Arabia, China, mga kapatid, ang kanilang pagtitipon na ganito, patago. Patago, mga kapatid. Dahil pinagbabawal ang salita ng Panginoon. You are so blessed. We are so blessed. Na dito tayo, mga kapatid, sa bansa na napakalaya natin. We can worship God freely. Pero may mga bansa ngayon, mga kapatid, na bawal sa kanila. Isa sa event sa China, mga kapatid, nung nagulat na isang missionary dahil nung sinabi niya doon, na-invite siya, taas natin ating mga Bible. Nagulat siya dahil silang lahat, mga kapatid, isang page o 2 pages ang tinataas. Marami sila. Ginaganon nila, mga kapatid. Nagtaka at nagtanong siya ang missionary pagkatapos, anong nangyari? Anong meron? Sabi niya, Sir, mahigpit dito, hindi kayo basta-basta makakuha ng Bible. Merong isang Bible na pinalusot dito sa amin. Yun ang aming pinaghati-hati. 2 chapter kay so-and-so sa linggong ito, ipapasa niya doon sa isa. Paikot sila, babasahin nila. Kaya nung sinasabing, itaas natin yung Bible, pages ang kanilang pinataas. Kaya, ngayon, mga kapatid, free na sa atin. Kung mayroon tayong mga cellphone, downloadable na po ang Bible, mga kapatid.
Kaya walang masabi ang tao, mga kapatid, sa huling kapanahonan. Sinadya ito ng ating Panginoon upang malayang makarating ang salita ng Diyos sa bawat isa. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin siya, mga kapatid. The Word of God. Last but not the least, mga kapatid, the works of God. Ang mga gawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Maraming ginawa ang ating Panginoon. Nung bumaba siya dito sa mundo, mga kapatid, in a form of Jesus Christ. Nagpagkilala siya, mga kapatid. Ang daming ginawa ng ating Panginoon. Mga milagro. At higit pa doon, mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon, may mga patay na muli niyang binuhay. May mga karamdaman na pinagaling ang ating Panginoon. Ang bagyo, mga kapatid, ay pinatigil ng ating Panginoon. Dami niyang ang nagutom yung mga tao, 5 loaves, 5 tinapay at 2 isda, pinakain niya. Libo-libong mga tao, mga kapatid. Works. Lahat yun ay nagpapahiwatig kung anong meron ang ating Panginoon. Bakit niya pinakain ang mga tao, mga kapatid? To fulfill that He is the living bread. Siyang buhay na tinapay. Kung basahin natin sa Book of John, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, pagkatapos niya pinakain ang mga tao, sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang inyong ama, ang inyong mga magulang na kumain ng mana, kasi yun ang kanilang kinabubuhay nung from Egypt, papunta sila, mga kapatid, sa Promised Land. Araw-araw kumakain sila ng mana. Alam niyo, delikado din, mga kapatid, you know? Kung nabubuhay ang tao ng milagro araw-araw. Kasi maging parang natural lang sa kanya. Kaya imagine, mga kapatid, paggising nila, mayroon ng tinapay na bumababa mula sa langit, mamulot na lang sila ng pagkain. Pero nakuha pa nila, mga kapatid, na mag-murmur sa Panginoon. Puro na lang mana, puro na lang mana. Naghahanap pa. Pero hindi nila alam, mga kapatid, yung mana is complete food. Complete. Kung anong pangailangan nila sa katawan. Yun na yun, mga kapatid. Kung nangailangan, anong vitamins, mga kapatid? Sana nga makatikim tayo ng mana. Ano kayong lasa ng mana, mga kapatid? Angel's food. Ang pagkain, mga kapatid. Kasi, higit pa yun, mga kapatid, sa anumang food supplement. Uso na ngayon mga food supplement, mga kapatid. Kasi araw-araw halos naglalakad sila. Mana, pagising nila, mga kapatid. Miracle every day. Ngunit nakalimutan nila, mga kapatid, ginawa yun ng Panginoon to perform and to let them know His greatness sa kanyang katakilaan. Now, instead na purihin nila at sambay ng Panginoon, nag-murmur sila. Panginoon, puro na lang ba mana? Panginoon, gusto naman ng karne. Tao talaga, no? Pinadalhan sila ng Panginoon ng sobrang daming pugo. Pugo, no? Pinaihip ng Panginoon ang hangin. Sobrang lakas ng hangin, mga kapatid. Doon sumabay yung maraming pugo. Nang sabi ng Bible, kung ating basahin, mga kapatid, sa sobrang daming pugo, wala na silang maupuan. Imagine nyo ba, mga kapatid? Umabot, mga kapatid, sa I think 1 foot or 2 feet, mga kapatid, yung kapal ng pugo. Gusto na matulog, mga kapatid. Brado, gusto matulog to sa daming pugo. Naging curse sa kanila. Kaya kung anong meron tayo, pasalamatan natin sa Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Although nagpe-pray tayo sa mga bagay na parating, pero pasalamatan natin ang Panginoon. Anong meron tayo ngayon, mga kapatid? Be thankful unto God sa kanyang mga ginawa sa ating buhay, mga kapatid. Lord, salamat sa aking pamilya, Panginoon. Salamat sa mga biyaya mo, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Be thankful unto God. Anong meron tayo, mga kapatid? Pasalamatan natin sa ating Panginoon. Before I close, mga kapatid, the world na nilikha ng ating Panginoon, nagpapahiwatig sa kanyang kadakilaan. The Word of God, nagsasabi kung paano natin siya makilala, mga kapatid. And the works of God,
ay maging personal para sa atin. You see, the world, it's a distant. Nagpakilala sa kalwatian ng Panginoon. But when it comes to the Word of God, ito ay, the more natin siya makilala, intimate, mga kapatid. Pero meron pang higit dyan, yung works ng Panginoon. Hayaan natin siya na gagawa sa ating buhay. Amen. Bakit siya nagbibigay ng banal na espiritu, mga kapatid? Dahil ayaw niyang maging nasa labas na. Sinasabi nila, napakapalad naman nila Pedro noong unang panahon dahil nakasama nila si Jesus Christ. Marami nag-isip ng ganon. Napakapalad naman ng mga tao noong unang panahon. Visible nilang nakikita yung apoy na mula sa langit. No. Kung tingnan natin, mga kapatid, ang Panginoon ay higit siya nagpapakilala sa ating panahon. Kaya binibigay niya ang banal na espiritu na ating maranasan dahil nais niyang manahan sa loob natin. Amen. Yes, nakita nila na biyak ang lupa dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. They are very amazed, mga kapatid. Ngunit, ang nangyari, naubos yung mga matatanda doon sa ilang. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, mga kapatid. Ayaw na sumunod. So, hindi garanti na kapag magpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan, ang tao ay babalik at sasamba na sa Kanya. It's not a guarantee. Sa ating panahon, nandito siya at atin siyang maramdaman sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, nasaan man ang 2 o 3 na magkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. God has created, nagpapahiwatig ng kanyang kadakilaan. The Word na kanyang binibigay sa atin, we can know Him.